Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, October 2 na po 2025, hindi pa rin po nagbabago ang pagkilos at direksyon ng Bagyong Paulo. Papunta pa rin ito sa North Luzon at inaasahan by Friday alas 2 po ng hapon ay maglalandfall po ito sa area ng Isabela. So maging handa po pati yung mga lugar na posible nitong madaanan. Aalamin natin yung mga detalye sa ating forecast track intensity nito nga pong si Bagyong Paulo. Pero bago natin yung simulan, ako yung makikiusap muna. Pakiusap po ako kahit i-like nyo lang yung video natin na ito para sa pagtaas ng engagement natin at makaabot sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao ang update natin dito nga sa Bagyong Paulo. So tignan muna natin yung kanyang pinaka latest track, no? So kung makikita nyo, ito ho yung Bagyong Paulo. Sa ngayon, steady po yung direksyon niya at hindi po nagbabago. Kitang-kita nyo naman sa tinatawag natin na area of probability. Yang parang apa na yan, dyan ho yung direksyon niya. Dyan yung sinusundan niya. So kung makikita nyo, may tendency ito na mas bumaba pa ng konti. Pero yung pag-angat o yung pag-record papataas ay medyo malabo na po at hindi natin nakikitaan ng pag-asa na gano'n ang mangyayari. Pero alamin pa rin natin mamaya, no? Dahil ang galaw ng bagyo, nagbabago naman yan time to time and day by day. So huli pong namataan, ito nga pong Bagyong Paulo, 665 kilometers east of Vera, Catanduanes. Sa ngayon, maintain pa rin naman ito sa 55 kilometers per hour. Malapit pa rin po yan sa may gitna at bumubugso naman na 70 or nasa 70 kilometers per hour. Yung pagkilos naman ho niya, pa west northwestward, medyo mabilis ito. Nasa 25 kilometers per hour. Nagtaas na rin po ang pag-asa ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon. Dahil nga po sa patuloy na paglapit ng Bagyong Paulo. Para din mapaghandaan natin, ito pong signal number 1 natin sa ngayon ay meron po itong warning lead time na 36 hours at may range or bilis ng hangin na umaabot sa 39 to 61 kilometers per hour. Ang mga area ho, kasama sa Luzon, ang northern portion po ng Catanduanes. Diyan pa lang yan itinaas, pero kapag mas lumapit pa itong Bagyong Paulo, ay itataas po sa mas maraming lugar ang banta ng signal number 1 hanggang signal number 2. So ngayon, alamin naman natin yung mga lugar na dadaanan niya habang papalapit sa ating Philippine landmass or habang palandfall siya sa area po ng Isabela. Kung makikita nyo sa tinatawag natin na track and intensity forecast, pagdating po ng 2 PM po ng October 3, Friday ho yan, maglalandfall po yan sa area dito malapit po sa may Isabela. At yung paglabas naman niya sa PAR o Philippine Area of Responsibility, sa darating pa po na October 4, Sabado ho yan, alas 2 po ng hapon. So may nagtanong sa atin kanina kung anong category ba itong si Bagyong Paulo kapag naglandfall na sa ating kalupaan. Magiging isang ganap po siya na severe tropical storm. Yung iba kasi sinasabi typhoon o super typhoon. Hindi ho, no? Huwag kayong maniwala na magiging typhoon ito. Hindi ho aabot ito sa typhoon o super typhoon category. So isa-isahin natin yung mga lugar na dadaanan po ito nga Bagyong Paulo. Alas 2 ng madaling araw kanina ho, no? 800 kilometers east of Infanta, Quezon po ang kanyang dinaanan. At pagdating naman mamayang alas 2 ng hapon, ngayong araw din po ng Huwebes, 595 kilometers east of Infanta, Quezon pa rin siya. Mas lumapit at mas lumakas naman sa 75 kilometers per hour, tropical storm category. So pagdating naman po ng 36 hours simula ngayon, October 3 ng alas 2 po ng madaling araw, Friday na ito. So ito na yung araw na pagbabanta sa paglandfall nga nitong Bagyong Paulo. At mamamataan siya 320 kilometers east of Baler, Aurora. At ito naman po alas 2 ng hapon, Friday, yung direktang paglandfall po niya sa vicinity po ng Benito Soliven, Isabela bilang isang ganap na severe tropical storm category at may lakas ng hangin na 100 kilometers per hour. Yung mga lugar dyan sa Isabela, mag-ingat po tayo sa banta ng malawakang pag-uulan dahil sa banta ng Bagyong Paulo. Possible na itaas hanggang signal number 3 ang mga lugar po na maaapektuhan ng Bagyong Paulo. So pagdating naman po ng October 4, ito po ito Sabado na ng alas 2 ng madaling araw, 190 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur na siya. Pagdating pa rin ng Sabado, alas 2 naman ng hapon, ito
nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito naman categorized po nasa lokasyon na 485 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur pa rin po. At nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Tulad ng aking sinasabi mga kababayan ko, etong bagyong Paulo, hindi naman ito nakikita ng category bilang typhoon or super typhoon category. Nagiging malakas lamang siya dahil direkta siyang tatama sa kalupaan po natin. So dahil pa rin sa banta ng bagyong Paulo, nakataas ngayon ng heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng ating bansa. So isa-isahin ko yung mga lugar. So kung pwedeng isulat ho ninyo, mas maganda. Pero kung matatandaan nyo naman yung mga lugar na madadaanan, mas maganda rin at para din ma-share natin sa ating mga kakilala. Ngayong araw po, ngayong hapon hanggang bukas, meron po tayong ine-expect na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Apayao, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at Nueva Vizcaya. Meron naman tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ngayong araw din po ng Biyernes sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, dyan po sa may Tarlac, kasama ang Zambales at Bataan. Friday pa rin o ngayong hapon pa rin po yan hanggang sa Sabado bukas po ng hapon, 100 to 200 mm sa dami pa rin ng pag-uulan dyan po sa may Ilocos Sur at La Union. Meron ding 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan naman sa may Ilocos Norte, Apayao, Abra, Mountain Province, Benguet, Kalinga, Pangasinan at Ifugao. Lahat ho yung mga lugar na aking bilanggit ay dahil po sa banta ng bagyong Paulo. So hanggang Sabado at nasa pagdating ng Linggo, yung tropo extension ng hangin na lamang ng bagyong Paulo ang makakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So mas maganda pa rin na lagi po tayo nakahanda at naka-alerto sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Tulad na aking sinasabi, naglabas na rin ang pag-asa ng panibagong tropical cyclone threat potential. Ang bagyong Paulo ay tatawirin talaga direkta ang North Luzon at hindi na po yun magbabago ayon na rin sa ating advanced weather forecast. Pagkatapos ito makatawid at makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, may panibagong LPA ulit na mabubuo sa pagitan ho yan ng October 1 kahapon hanggang October 7. So sa week 1 yan ng October. Sa week 2 natin ay magsisimula naman yan sa October 8 hanggang October 14. Panibagong low pressure area din ang ating mamamonitor dyan na mayroong low chance na maging isang ganap na bagyo. Sa pagkatalaho ng pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang ating i-monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. 2 hanggang 4 ho na bagyo, no? Tandaan ho ninyo yan. Possible na mas mababa, possible din na mas mataas. So doon lamang magre-range yan and hopefully panalangin natin na kahit isa lang, no, okay na ho nun. Huwag na tayo dumanas pa ng sobra-sobra kasi nga ang area po ng Eastern Visayas, yung Masbate, nakita nyo naman, binagyo na ng bagyong Opong, nakaranas pa ng aftershock ng lindol ng 6.9 at yung mga kababayan natin sa Cebu, matinding paglindol din ang naranasan nila. Tama na ho yun at alam naman natin may awa ang Diyos sa mga sitwasyon po na nangyayari ngayon. So alamin naman natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition. Ang forecast weather condition natin, bukod ho dito sa bagyong Paulo, ang easterlies ho ay nananatili pa rin o yung maalinsangan o mahiinit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So kung mapapansin nyo yung mga hangin na gumagalaw na yan, yan ho yung easterlies sa tinatawag natin. At isa sa dahilan kung bakit mas lumapit itong bagyong Paulo dito nga sa PAR. Yung direksyon ng hangin kasi nito ay naitulak ito nga pong bagyong Paulo kaya mabilis na nakapasok na ating Philippine Area of Responsibility. Asahan pa rin natin ngayong araw ng Biyernes sa Bicol Region, sa may Eastern Visayas, Central Visayas, sa may Caraga, Northern Mindanao, Aurora at Quezon. Ang lagay ho ng panahon dyan, pa rin dyan ngayong araw po ng Biyernes. Maulap pa rin ang kalangitan at merong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na ho sa hapon at sa gabi dahil po sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Ang ilang bahagi naman ng Luzon, ng Visayas at Mindanao ay possible din na maapektuhan po ng mga localized thunderstorm bukod po dito sa bagyong Paulo. So ngayon tignan naman natin kasi may mga nagsasabi sa atin
na kung magiging malakas ba na bagyo itong bagyong Paulo. So tignan natin mabuti sa tinatawag natin na intensity forecast niya at yung area of probability. So makikita nyo naman pag kulay green, ang forecast natin dyan ay isang ganap po na tropical storm category. Kapag dito naman, ito po ay tinatawag natin na severe tropical storm. Severe tropical storm din siya pag naglandfall na sa area ng Isabela. At kapag nakalabas na nating Philippine landmass, magiging isang ganap naman siya. Ito po pag ganito ang kulay natin, ito po ay may kakategorize natin sa severe tropical storm hanggang typhoon category. Nakita nyo naman, typhoon category yan. At ito naman, nasa labas na ng par, typhoon category pa rin. So, yung sinasabi ko, pag nakalabas na natin Philippine landmass, ang bagyong Paulo ay mas lalakas siya dahil makakabelo yung kanyang sirkulasyon ng hangin. So, kung makikita nyo yung hangin na yan, yan po yung tinatawag natin na spiral clouds. May mga impact ho yan pag tumama sa kalupaan natin. Pero tulad na aking laging sinasabi, kapag ang isang bagyo o yung sirkulasyon ng bagyo ay tumama po sa kalupaan natin sa Philippine landmass, nababawasan ho ang impact nito, yung lakas o pressure nito na mapaminsala. So possible, kahit sabihin natin na severe tropical storm category siya pa naglandfall sa Isabela, alas 2 po ng hapon ng Biyernes, ay possible ito na maging tropical storm o humina. Pero pag nakalabas na sa kalupaan natin, ay mag-intensify siya or biglaan namang lalakas. Ngayon, hindi pa rin tayo ligtas sa banta ng habagat. Dahil kapag nakalabas na, ito nga pong bagyong Paulo dyan sa kalurang bahagi ng ating bansa, possible na muli niyang buhayin ang epekto ng habagat or southwest monsoon. Kung makikita nyo habagat, nandyan lang yan, naka-monsoon break lang o nagkapapahinga lang. Pero ang mangyayari dito, pag nakalabas na ang bagyong Paulo dyan, maaapektuhan na at magkakaroon ng sirkulasyon ng hangin dyan, yun po yung habagat. Mawawala naman ang epekto ng easterlies kapag bumalik na ang habagat. May nagtatanong kailan daw ba ang amihan or northeast monsoon o yung malamig at tuyot na hangin, no? Ang amihan season natin ay magsisimula pa po yan sa November hanggang sa Marso. Pag sinabi nating amihan season, malimit lamang yung mga bagyo pero meron at meron pa rin po. So balikan na ulit natin ito pong bagyong Paulo para hindi tayo malihis, no? Yung mga kababayan ko dyan, alam ko nangangamba kayo, huwag kayong mangamba, manalangin lamang tayo. Ang bagyong Paulo, kahit sabihin natin na magiging typhoon siya, paglabas ng ating Philippine landmass, hindi naman siya magkakaroon ng matinding impact dito nga po sa ating kalupaan. At possible maapektuhan nito ang ilang bahagi po ng North Luzon. Maraming mga lugar dyan ang sa ngayon ay nakahanda na sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Tulad na lamang nung pinakadirektang lugar na matatamaan ito. So ano ba yon? Sinabi ko kanina na ang area ho ng Isabela ang maapektuhan yan. Mag-ingat din ang Aurora, ang Quezon, ang Ilocos Sur, at yung mga lugar na yan, Northern Luzon, mag-ingat din po. Dahil hindi pa rin tayo ligtas sa posibleng banta ng pagbabago sa kilos ng bagyong Paulo. So yung senaryo natin dito meron dalawa. Ang unang senaryo natin, yung sinasabi ko sa inyo, hindi na magbabago and fix na yung direction po ng bagyong Paulo. Depende na rin and ayon na rin po sa kanyang area of probability. Yung parang apa na yan, o nakita nyo naka-highlights na yan, hindi na magbabago. Yun yung unang senaryo natin. Sa pangalawang senaryo natin, ito mas matindi ho, no? Possible dahil merong pressure ng hangin dahil sa easterlies pababa, posibleng mas bumaba pa yan dyan po sa Metro Manila, no? Ilang bahagi ho ng Central Luzon ang maapektuhan. So ayaw naman natin mangyari yon. Kapag mas bumaba yan, maapektuhan ng malaking bahagi ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, yung mga lugar ho na yan. So ipanalangin natin sa Diyos na kahit bumaba ito, humina naman yung impact niya sa kalupaan natin kapag nag-landfall na. So ngayon, ligtas ba ang Luzon sa banta ng bagyong Paulo? Sa ngayon mga kaibigan ko, sa forecast natin, hindi ho ligtas ang Luzon. Sinasabi ko na yan ng paulit-ulit, nagiging patas lamang ako at nagsasabi lamang ako ng direkta at totoo sa inyo. So ngayon pa lamang po, unang-una, lagi kong sinasabi na lagi kayong mag-antabay sa aking mga ibinabalita. Ako ho'y gumigising na maaga para makapag-deliver ng balita sa lagay ng ating panahon. Yung mga nakikinig sa akin dyan, maraming salamat ho sa inyo. Yan ang pangalauna natin. Ang pangalawa natin, i-check nyo yung mga bahay ho ninyo. Lalong-lalo na ho dyan sa North Luzon, yung mga naka-light materials lang ginagamit. Kitang-kita natin
yung naging pinsala ho sa Eastern Visayas, lalo na sa Masbate, sa hagupit ng bagyong Opong. Yung tumama ang bagyong Opong, severe tropical storm category siya. Parehas ng lakas ng tatama dito kay bagyong Paulo sa North Luzon. So mas maganda na doblehin natin yung tibay ng ating mga bahay, yung mga pako, mga bubong, secured na po ninyo. Ay ang pangatlo naman natin, unang sinasabi ko sa inyo lagi-lagi na mag-imbak ng pagkain na sasapat ng ilang araw. Lalo na ngayon na tuloy-tuloy mga pag-uulan. Ito pa mga kaibigan, lumikas din kung kinakailangan yung mga lugar sa tatamaan pong direkta ng bagyong Paulo, lalo na sa Isabela. Yung mga lugar po na bahain dyan, yung mga landslide prone area, yung mga malalapit sa ilog, lumikas na kayo kung kinakailangan. Gawin natin na mas maaga, wag na ho tayo maghintay ng abiso na manggagaling sa LGU. Kasi minsan nalilate din sila at hindi nakakapagsabi ng maaga dahil sa dami rin ng inaasikaso. Tayo na lang po mismo ang kumilos sa sarili natin at wag na tayo maghintay pa ng ibang tao na magsasabi sa atin. Dahil kapag sinabi nila yan, huli na ang lahat. So ito po mga kaibigan, lagi ko sinasabi na i-safety ho ninyo ang inyong mga importanteng gamit. Yung mga papeles, dokumento, dahil napaka-importante niyan. Yung mga bagay naman na hindi nyo kayang buhatin, yung mga mabibigat tulad ng rep, yung mga bagay na yan, huwag na nating masyadong isipin, lalo na kapag mayroong banta ng pagbabaha. Yung mga electric appliances, hugutin po ninyo lahat, lalo na pagdating po ng Friday. Kung hindi man kayo aalis sa inyong mga lugar at malakas ho ang loob ninyo, ako na ho ang nagsasabi na dapat handa kayo sa mga posibilidad or sa risk na pwedeng maidulot ng bagyong Paulo. So hindi ko naman kayo tinatakot, pero ako ho'y nagbibigay ng paalala para ho makinig kayo at sundin yung mga habilin ko ho at mga sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko. At eto pa mga kaibigan, napaka-importante na dapat din ay nililinis natin ang mga kapaligiran natin. Yung mga basura dito sa Metro Manila sobrang dami. Sa ngayon halos nag-times 2. Magkaroon lamang ng mga localized thunderstorm, biglang bugso ng pag-ulan na aabot ng 2 oras or kahit 1 oras, biglang babaha dyan sa Metro Manila. Napakaraming basura, hindi maayos ang drainage. Pag bumara ang mga plastic, talagang biglang ang pagbabaha, pagtaas ng bahayan. Diyan naman sa Eastern na Visayas, yung mga lugar ho dyan, hindi naman yan ganoon kadumi, konti lang ang mga basura dyan, pero talagang wala din maayos na drainage kaya po nagkakaroon ng mga pagbabaha. Sa Mindanao, medyo safe sa banta ng pagbabaha, pero sa mga banta ng pag-uulan, hindi pa rin po ligtas, no? Apektado pa rin ng easterlies at ng localized thunderstorm ang area po ng Mindanao. So yung panghuli natin, lagi ko sinasabi sa inyo na ipanalangin natin sa Diyos ito nga pong direksyon ng bagyong Paulo. Alam nyo, kahit sabihin natin na direktang tatama ito sa North Luzon, to be exact sa Isabela, ay may mga posibilidad pa rin na pwedeng mangyari at magbago. Ang galaw ng bagyo, nagbabago yan time to time, minute by minute, day by day. So mas maganda na lagi natin tignan at i-check, i-monitor kung nasaan na ba ang pagkilos or lokasyon po ng bagyo. Ulitin ko, yung mga hindi nakapakinig kanina, at mamayang 2:00 po ng hapon ay dadaan po ang bagyong Paulo, 595 kilometers east of Infanta, Quezon. Diyan siya mananatili. Pero pagdating naman po ng October 3, Friday ho ito, 2:00 ng madaling araw, 320 kilometers east of Baler, Aurora. At pagdating ng hapon, diyan na unti-unti maglalandfall ang bagyong Paulo sa vicinity po ng Benito Soliben, Isabela. So mag-ingat, lahat ng madadaanan sa may Infanta, Quezon, east of Baler, Aurora, at dyan sa may Isabela. Unti-unti naman lalabas yan, dadaan sa Ilocos Sur, at pagdating naman sa extreme northern Luzon, dyan unti-unti na yung lalabas. So dapat ho clear sa atin at nakikinig kayo sa mga sinasabi ko dahil importante na dapat alam natin ang lagay ho ng ating panahon sa bawat oras. So ititake ko po yung opportunity muli sa mga oras nito at kung nakaabot ka hanggang dito, please, mapalad ka kaibigan, kapatid, dahil meron tayong memory verse o Bible verse ngayong araw po ng Huwebes. So narito na ho ang ating Bible verse of the day. Sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, mga kapatid, narito po ang sinasabi. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon.
Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tama-tama po ang ating Bible verse ngayong araw po ng Huwebes. Dahil kung nakita ho ninyo, yung matinding naging pinsala po sa Masbate sa may Eastern Visayas, nung nakaraang bagyong Opong, sinundan naman niya ng matinding paglintol, 6.9 magnitude, diyan po sa may Cebu. Marami ho ang pamilyang nasira o nawasak. Marami din po ang nawalan ng buhay at nakikita naman natin yan sa balita. So tulad na aking sinasabi, na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. So lahat po tayo nakakaranas ng ganyan, hindi lamang ho sila. At yung mga nagsasabi naman na bakit kinuha yung pamilya nila, explain ko sa inyo mabuti mga kaibigan na mabuti ang Panginoon sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo. Wala hong nagkataon lamang bagkos lahat po ay naaayon sa kanyang plano. Alam nyo ba, yung mga tao na nawawala ng maaga o kinukuha ng Diyos na mas maaga, sila po yung mga taong mapapalad, no? Dahil hindi na nila madadanasan pa o mararanasan pa ang hirap na meron dito sa mundong ito. Alam nyo naman na tayo ay strangers dito sa langit, dito sa lupa, no? At ang tunay nating tahanan ay sa langit. Pero dahil sa kasalanan ng tao, lahat po yan ay may kaparusahan. At ang patutunguhan natin dyan, lahat po ay kamatayan or sa impyerno. Pero dahil na lang o dahil sa habag at biyaya ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man sumamaltaya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ang sinasabi ko mga kaibigan, mga kababayan ko, no, mga kapatid, sa kabila ng pagsubok ay bibigyan tayo ng Panginoon ng lakas para mapagtagumpayan iyon. So yung mga lugar na naapektuhan ng lindol, bagyo, alam po natin at alam ko po na makakabangon po kayo at makaka-recover po kayo. Alam nyo ba na hindi mahalaga ang kayamanan dito sa langit? Dito sa lupa, mas mahalaga ang kayamanan sa langit. Kaya nga po ang sinasabi natin sa nakaraang Bible verse natin na mag-impok tayo ng kayamanan sa langit, hindi ho dito sa lupa. Kung napapansin nyo yung mga mayayaman na mga Pilipino na kumukuha ng pera ng kaban ng bayan, hindi ho nila madadala yan pagdating sa langit. Bagkos lahat ho ng mga pera na yan, kahit bilyones pa yan, lahat ho yan ay maiiwan dito sa lupa. So hindi rin nila mapapakinabangan kapag dumating yung time na kinuha na sila ng Diyos. So alam po natin yan. So ngayon, alam ko naghihinagpis or nalulungkot o nasa pagluluksa yung ibang nating mga kababayan, pero always at laging natin tatandaan, ang Panginoon ay may great purpose at plano sa buhay natin, kaya po may mga nangyayaring ganito. Isang paraan dyan at isang nakikita natin malapit nang dumating ang Diyos. So dapat sa kanyang pagdating ay nakahanda po tayo at ready tayo sa mga pwedeng mangyari. So sa ngayon, sa susunod, i-update ko kayo at bibigyan ko kayo ng mga verses na mas mapapakinabangan natin sa pang-araw-araw. Sa ngayon, ang sinasabi ko, wala pang pagsubok na hindi naranasan ng ibang mga tao. Bagkos tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Sa kabila ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas. Ganyan po katapat ang ating Panginoon. Yan muna ang pinaka-update natin sa weather sa unahan at dito naman ang Bible verse natin sa hulihan. Hindi man ako ganun kagaling magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang mahalaga ay ginawa ko ang best ko at ginamit ko ang instrumento ng Diyos para mag-share po sa inyo. So yan lang muna, and please kung nakaabot ka sa pinakadulo ng ating video, please pa-comment ng pangalan mo, taga saan ka, para ma-shoutout po kita sa susunod na update natin. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.